di ko pinapansin. Pag-ibig mo sa akin, biyaya at pagpapala mo'y dito. Inang buhay sa kasalanan ng puso ko. Ibig ko'y hindi pinatan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Nananalig sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ayaw mo pala magkasama ko. Wala na ilalagkasos. Mananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo naman. Jesus, mananalig ko. Buhay sa kasalanan ng puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilagay sa'yo. Mahina sa tukso at tao ko. Pananalig sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nung makilala ka, Jesus, mananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, mananalig ko. Sa'yo lamang. Jesus, mananalig ko. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ang iyong pangalan, napakabuti mo sa bawat isa. Sa mga oras na ito, sa pamamagitan ng Facebook Live na ito, nananalig kami na nandito ang presensya ng iyong banal na Espiritu. Tayo po inaanyayahan ng ating Diyos sa kanyang online piging, kung saan siya'y magbibinhi ng kanyang mabuting balita sa ating mga puso. Sama-sama po tayong manalangin, magpuri, lumapit na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Buksan natin ang ating spiritual na kaugnayan sa Diyos upang sa ganon, ang biyaya ng mabuting balita ay makamtan natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat niyang purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, ang oras na kung saan pinakamahalaga ang makipagkaroon ng ugnayan sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, masyado na kaming busy sa buong araw na ito. Nawa hindi matapos ang araw na ito ay makatanim ang
mabuting balita bilang pagkain namin spiritual, Lord. Ngunit bago kami magpatuloy, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama, sa ating karumihan, sapagkat ang naghanda ng online tigingin ng Diyos. Handa na ang lahat ay inimbitahan. Ama, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang na nagawa. Ano po man ang aking nasabi, naisip, naikilos, na naging hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo ako, Diyos. Ang iyong abang lingkod ay lumalapit na may kababaang loob at nagsusumamon ako yung patawarin at linisin. Sa mga oras na ito, gawin mo namin ako instrumento, Lord. Instrument lang na maging boses mo. Sapagkat kahit ako ang nagsasalita, nakikinig ako sa iyo, Diyos. Bigyan mo ang labang lingkod ng karunungan, kababaan ng loob, discernment, upang mga bunga ng banal na espiritu ay kubilog sa oras na ito. Lord, dalangin ko din namang makakarinig ng live na live, mainit-init mo pang mabuting balita. Lord, pagod man, pisikal, sa isipan, ano man ang hinaharap ng bawat isa, masunod ni sakit, pagkawasak ng relasyon, problema sa trabaho. In Jesus' name, Lord, tanggalin mo, Lord, sa oras na ito. At nawa ang kagalingang spiritual ang manatili sa aming puso. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, wikain mo, kung nakikinig ako sa iyo, mga salita. Hallelujah, ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Napasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit, may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa ko sa akin ng Ama. Kasi ako namang inaganap. Iyan ang nagpatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media. At maraming salamat po sa Panginoon sapagkat ngayon po ay December 16, 2025 na po. At Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. At napakabuti ng Panginoon sapagkat ang Facebook Live na ito ay nagsimula po noong 2019 at hanggang sa kasalukuyan sa paggabay ng Panginoon sa kanyang paghabag ay patuloy niyang ginagamit ang social media upang kahit saan po tayo naroroon, kahit ano po yung ginagawa natin, ay makarinig po tayo ng mabuting balita bilang pagkaing spiritual.
Sapagkat sabi nga po ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Ako po si Sister Angelica Dorde, at ako po isang Katoliko mula po sa Bulacan. At katulad nga po ng napakinggan natin kanina, no, ang mabuting balita, talaga namang masasabi natin na ang Diyos ay naghahain ng piging online. Kumbaga online. Hindi na, kumbaga kahit araw-araw, meron na tayong mapapakinggan na mabuting balita mula sa ating Panginoon. At yun ay napakahalaga sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kabutihan, sa Diyos ng awa, at marapat lamang na sa pagkagising natin sa araw na ito, ang unang biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay yung panibagong umaga. Panibagong umaga na kung saan pwede tayong magpuri, humingi ng tawad, magbalik loob sa Diyos, magpatotoo sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Amen. So, ang ating pong pagbasa ay sa araw na ito ay nagmula po kay Juan. Tungkol po ito sa mga saksi para kay Jesus. Binanggit po dito si Juan Bautista. Si Juan Bautista po ay alam nating pinsan ni Jesus. At si Juan ay siya ay talagang naging magandang halimbawa sa pangunguna sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Siya yung naging liwanag ng salita ng Panginoon upang makita ang katotohanan. At naniniwala ang mga tao na siya ay isang propeta. Pero siya yan, very, very humble siya, no? Hindi siya namuhay na marangyang, bagkus nilikuran niya ang mga bagay na makamundo upang dalihin ang mabuting balita at ipamalita to sa lahat ng tao. Kaya nga sabi naman ng Panginoon ay kung tutusin, hindi naman kailangan ng Panginoong Jesus ang mga alagad, ang si Juan Bautista, kasi hindi naman kailangan kasi Diyos na siya eh. Kaya lang ginawa lahat ng Panginoong Jesus ito, meron siyang mga nakasama na sa pagpapalaganap ng mabuting balita, kamukha ng kanyang mga alagad na naging saksi sa kanyang mga himala, kamukha ni Juan Bautista, para kanino? Para sa atin. Para sa atin. Amen? Para sa atin. So, ang mabuting balita, nandyan yan, para sa atin, hindi para sa Diyos. Para sa atin yan. And of course, si Juan Bautista ay talagang, sabi nga sa mabuting balita ngayon, ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag. At tiyak ang kanyang liwanag ay magpapakita ng katotohanan. Kasi ang mga tao ngayon ay nabubuhay sa kadiliman. So, kailangan natin ng liwanag ng salita ng Diyos upang maliwanagan ang ating mga espiritu. Sabi nga, buhay nga tayo physical, pero pati naman tayo spiritual. Amen. Now, ginanap ng Panginoong Jesus ang lahat ng ipinapagawa ng Ama. Nagpatotoo siya sa Ama sapagkat ang Ama ay sumasa Kanya. Sinugo ng Ama ang Panginoong Jesus at talaga namang ipinakita ng Panginoong Jesus ang kalingningan ng Diyos. Amen. So, ang word for the day natin ngayon ay salesman. Salesman. Kapag narinig natin yung salitang salesman, ibig sabihin nun, isang tao na may ibinebenta. Meron siyang ibinibentang produkto. It's either pagkain, appliances, insurance, kahit ano na pwedeng ibenta sa tao. At ano ang purpose ng salesman? Yung makabenta siya. Halimbawa, ang produkto niya beauty products. Siyempre, isi-sell stock na yun. Isi-sell stock na yun. Kaya kailangan talaga sa isang salesman, marunong talaga siyang magsalita. Kasi, nadidepende sa kanya yung
pagiging mabebenta yung isang produkto. Minsan, mapunta ka sa isang mall, meron isang salesman na nagde-demo ng kanyang produkto. Minsan, di mo naman kailangan yung produkto na yun. Pero dahil nga sa naakit ka sa kanyang pagpapaliwanag, sa kanyang pagde-demo, napabili ka ng di oras, no? So, ang salesman ay saksi o representasyon ng isang produkto, ng isang services, ng isang masasabi nating isang bagay na pwede natin gamitin o pwede nating ipagamit sa iba. So, usually alam naman talaga natin kung ano yung salesman. Madalas nakikita natin yan sa mall, sa palengke. Kung minsan merong kakatok sa pinto mo, salesman, ito po, meron kaming dalang vacuum cleaner, meron kaming dalang promo po ng sabon namin. Talagang they will say na talagang the best dun sa produkto para tayo mahikayat na gamitin, subukan ang produktong to. So, yan yung salesman. Siya yung nagiging talagang pinapatunayan niya na totoo, gamitin mo to, try mo to, hindi ka magsisisi. So, sa mabuting balita natin, ay may ugnay natin ang salesman na yan sa ating kay Juan Bautista sa mga alagad, sa mga naging saksi ni Kristo. Sapagkat ang kamukha ni Juan Bautista, para siyang salesman eh. Pero hindi produkto ang ibinibenta niya. Ang hinahawakan niya, pinagmamalaki niya, ay ang salita ng Diyos. O mismo ang Diyos. Yun ang kanyang ino-offer sa tao. O ito ang Diyos, magbalik loob sa Diyos. Ito ang Diyos, tutulong sa atin sa panahon ng ating pagsubok. Ito ang Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun ang pagiging spiritual salesman ni Juan Bautista. At ang pagiging salesman o spiritual salesman ni Juan Bautista ay walang halong kasinungalingan. Talagang totoo. Kasi meron ding mga salesman na nagsisinungaling. Mabenta lang yung kanilang produkto kahit hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Kunyari, makakapagpaputi. Yung pala, hindi pala makakapagpaputi. Para makabenta lang. Meron din mga salesman na hindi naman nila lahat pero nangloloko. Amen. Alam naman natin, pwede kang makaloko ng minsan, pero hindi nasihan yung customer mo o kliyente mo, hindi yung babalik. So, sa mga saksi ni Jesus, yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin sa ating buhay. Kasi itong 2025, napakaraming na-i-offer sa atin ng mundo. Napakarami. Pero araw-araw, meron ding ino-offer ang Diyos sa atin. Araw-araw, merong ino-offer sa atin ng Diyos. Nagiging salesman ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita. Kapag naririnig natin ang daily gospel, yun na mismo nagiging salesman si God sa atin Lagi siya nagsasabi na, halimbawa, ang kanyang ibinibenta o ino-offer sa araw na ito ay tungkol sa pagpapatawad. O, love your enemy. Halimbawa, sa susunod na araw, ang gospel na reflection o message is, huwag kang maging maiinggitin. Yun na mismo. Kasi wala nang pinaka magaling na mag-sales talk kundi ang Diyos, ang kasalita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, wala siyang kasinungalingan, hindi niya bobolahin. Tsaka ang salita ng Diyos, kapag tinanggap natin, meron tong kasamang promises at tsaka reward. Maraming offer, no? Unlimited ang offer ng salita ng Diyos. Pero lahat tayo ay inaatasan na maging salesman ng salita ng Diyos. Hindi dahil ibinibenta natin si Lord, kundi dahil ino-offer natin ang Diyos, ang Panginoon, ang salita ng Diyos, sa tao. At yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. At sa buhay natin, maisip natin na, oo nga no, ang ganda ng mga salita ng Panginoon na ino-offer. Buhay na walang hanggan, pag-ibig, pag-awa, kapatawaran. Yan ang mga ino-offer sa atin. Peace of mind. Magulo ngayon ang isip mo, puno ka ng problema. Ang ino-offer sa atin ng salesman natin sa langit ay kapayapaan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili, mga bunga ng banal na espiritu. Amen.
ang tanong, nagiging salesman ba tayo ng salita ng Diyos? Na i-offer ba natin ang salita ng Diyos sa ating kapwa? O nahihiya tayo? Kasi sa pagiging salesman, di ka dapat magiging mahiyain. Actually, pag salesman ka, dapat makapalmukha mo eh. Para makabenta ka eh. So, ganun din sa salita ng Diyos. Ang mga saksi sa pangalan ng Panginoon Jesus, dapat makakapal ang mukha. Makakapal ang mukha ng mga pare, ng mga preacher, kahit tayo mga ordinary. Kasi si Kristo, hindi siya madaling i-offer. Dahil ayaw ng tao yan. Dahil sasabihin, ano yan? May makikapera ba tayo dyan? Sisikat ba tayo dyan? Di ba? Kasi, ang ino-offer natin ay hindi siya panlupa eh. Hindi siya mga bagay. Eh, ang mga bagay dito sa mundo mawawala, maglalaho. Pero ang salita ng Diyos na ino-offer sa atin ng mga propeta, ng mga hari noon, ni Hesus Kristo, ng mga pare, at ng mga ginagamit na Diyos to share the word of God, ito hindi ito mawawala. At wala itong bayad. Yun ang maganda dun. Salesman natin ang Panginoon, pero walang bayad. Walang bayad, libre. Subukan mo magbalik loob sa Diyos. Subukan mong lumapit sa Diyos. Subukan, hindi ba? Masyado tayong sigurista eh, di ba? Meron pa nga iba, kumukuha ng insurance. Health insurance. Di ba? Mga educational insurance. Ay, mga insurance na yan, kailangan maganda magpaliwanag yung salesman niya para makonvince ka. Eh, ganun din, ang insurance na ino-offer sa atin ng Panginoon is an spiritual insurance. Na makipag-ugnayan tayo sa Diyos, makipagrelasyon tayo sa Diyos, kasi hindi tayo lulukohin ng Diyos. Amen. So, sa mabuting balita sa araw nito, testimony, maging saksi tayo sa Diyos. Paano tayo magiging saksi sa Diyos kung hindi muna tayo nagbabalik loob? Eh, yan ang panawagan. O sinisigaw ni Juan Bautista sa ilang, magbalik loob na kayo sa Diyos, talikuran nyo na ang inyong mga kasalanan. At lahat naman ng mga naging propeta at pinili ng Diyos, yun lagi ang pinagdidiinan eh. Kasi, hindi tayo pwedeng maging salesman ng salita ng Diyos kung hindi muna tayo nagkakaroon ng repentance. Amen? Kailangan. So, kapag tayo ay meron ng pagpabalik loob sa Diyos, doon palang kikilos ang Diyos sa atin. Yung mga kahinaan natin, mga kasalanan natin, na hindi natin matalikuran, doon pa lang natin unting-unting matatalikuran kasi kasama na natin ng Diyos sa ating buhay. Magkakaroon na tayo ng boldness, katapangan, to testify kung ano ang Diyos, kung anong magagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi Diyos lang naman talaga ang kakapitan natin kung gusto nating makapunta sa buhay na walang hanggan. Sapagat si Kristo ay liwanag. Liwanag. Kapag tayo, gumagawa tayo ng mga kasalanan, nagtatago tayo sa dilim. Kasi ayaw natin sa liwanag. Kasi pag once na nasa liwanag ka na, makikita na mahayag na yung ating mga masasamang gawa. Pero, ang ino-offer ng Diyos sa atin, liwanag. Kasi mga bulag tayo eh. We are spiritually blind. Oo, nakakita tayo, physical, pero bulag na bulag tayo sa katotohanan. Eh, nasaan ba ang katotohanan? Nasa salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos. Kaya pag sinabi ng salita ng Diyos na mahalin mo ang iyong kaaway, magpatawad ka para patawarin ka rin ng Diyos, yun yung katotohanan. Pero pag hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi natin sinasabuhay, ano ang mapapakinggan natin? Eh di ang ingay ng mundo, ang ingay ng social media, na kapag ginawan ka ng masama, ay mas gawan mo ng masama. Minura ka, mas murahin mo. Sinaktan ka, pakulam mo. Hindi ba? Ganti-ganti ba? So, napakahalaga na yung ino-offer araw-araw sa atin ng Diyos ng mabuting balita, tinatanggap natin yun ng buong puso. Kasi sa pakikinig naman nagsisimula ang lahat Hindi naman tayo lahat pwedeng maging preacher. Hindi naman tayo lahat pwedeng maging magsalita. Pero lahat tayo pwedeng sumunod sa kalooban ng Diyos. So, magsimula tayo sa pakikinig. Sa pakikinig. Pag napakinggan na natin, information, dapat gumagana na yung information, tapos transformation. Tapos, yun na. I-share na natin yun sa iba. Kasi, magpapatotoo na tayo na, ay ako, dati nasikero ko, dati drug addict ako, pero dahil sa liwanag na ibinigay sa akin ni Kristo, nagbago ako dahil kay Kristo. Yung pagbabago natin, hindi dahil sa sarili nating kakayanan. Because of the power of Jesus Christ na tinanggap natin.
We have to glorify God. Hindi natin kaya tumalikod sa pinakamasamang ugali natin ng tayo lang kasi likas tayong makasalanan. So, kailangan natin ng kapangyarihan at ilaw ng Panginoon. Amen. At syempre, kailangan ng humility doon. Humility. Sobrang baba ng kalooban. Kasi, to be a servant of God is tatalikuran mo ang lahat para kay Kristo. Papasanin mo ang sariling krus at magiging faithful ka hanggang sa wakas. Magiging tapat hanggang wakas. Yun ang isa sa mga ticket natin pagpasok sa langit. Amen. So, kailangan lang natin maging saksi. Lahat tayo inaatasan na maging saksi. At syempre, minsan kahit hindi ka magsalita yung action mo lang, yung makita lang ng kapwa mo na, ay dati, yung asawa ko lasinggero, nagsusugal. Pero, kita mo, nagbago siya. Ay, yung action. Kasi, mahalaga yun. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Amen. At yun ang gusto ng mabuting balita sa araw na ito. Na tayo ay maging salesman, spiritually salesman, saksi sa salita ng Diyos. Na pakinggan natin, isabuhay natin, at ibahagi sa iba. Nawa, makapag-isip tayo na lahat tayo i-offer si Kristo. Si Kristo, in-offer ang Diyos Ama, in-offer ang Diyos Anak, ang Diyos Anak, in-offer ang kanyang sarili para sa atin. So, pag tayo nakatanggap kay Kristo, tayo naman ang mag-sales talk sa Panginoon na ganito kabuti ang Diyos, huwag ka mawala ng pag-asa. Kapag nasa Diyos ka, bibigyan ka ng kapayapaan, buhay na walang hanggan. Hindi po ba? At yun ang pinakamasarap ipagmayabang ang Panginoong Jesus. Pagkarabot tayo ng closing prayer. Lord, marami pong salamat. Muli, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, na pinapaalala mo sa amin na sa araw-araw wala kaming dapat ipagmalaki kundi ikaw. Sumaksi kami sa kabutihan mo, sa mga panahon na lugmok kami sa kalungkutan, problema, pero saksi kami kung paano kami pinalakas at binigyan ng pag-asa. Patuloy kong panalangin sa aking mga kapatid na nalulugmok sa problema, karamdaman. Lord, touch them, O Lord. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Hindi mo kami namin kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami paintulog sa tukso at hiyadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. So, marami pong salamat muli. Ang pinakinggan natin ay ang mensahe ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon. At pakishare na lang po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline bilang saksi. O, yun ibig sabihin Kasi ang message ng Gospel Today is maging saksi. So, kung hindi muna tayo makapagsalita tungkol kay Kristo, pwede natin siya i-share. Itong live na ito, pwede nyo i-share sa timeline nyo, magiging saksi na tayo. Okay, sa group chat nyo. Alam nyo kasi, pag-share ng gospel everyday, gusto yan ng Diyos. Utos yan ng Diyos kasi ipapalaganap natin ang mabuting balita So, wag tayong mahihiya. So, simulan muna natin sa pag-share ng everyday gospel. Hindi man dito sa Facebook Live ng Word of God, pwede kang pumunta sa YouTube, TikTok, kung sino gusto mong pare na araw-araw nag-gospel, pwede basta i-share. Kasi, yun ay pagpapatunay na gusto nating maging saksi sa kabutihan ng mabuting balita. Maraming pong salamat, and to God be the glory.